the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in the Lord. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. And this is our midweek service or prayer meeting. And thank you so much for joining us tonight so we could gather together. Amen. Tayo pong lahat ay sama-samang mananalangin, magpupuri at sasamba sa Panginoon. And napakagandang pagkakataon po ito para tayo po ay magpalakasang muli bilang magkakapatid kay Kristo. Bagamat malamig po ang panahon dahil patuloy pa rin ang pag-ulan, ang ating Panginoon po ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay po ng init sa atin, no? Sa ating spiritual na buhay. At hayaan po nating patuloy po tayong kumain at uminom mula po sa Espiritu ng Panginoon para sa ating mga kaluluwa. Amen. Sabi nga po natin last Sunday, we are blessed. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, hindi po nakadepende ang pagiging pinagpala sa kung anong meron tayo o anong sitwasyon naroroon tayo. But being blessed is our identity in the Lord. Amen. Hallelujah. It is the quality of life that the Lord has given us for those who accepted Him as Lord and Savior. Kaya hindi lang po dito sa lupa, hindi lang po dito sa mundong ito ang ating pagpapala, kundi ang pagpapalang ito ay para sa atin po hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa eternity. Amen? Tayo po ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Tayo po ay co-heirs with Christ. And let's sing about this and let's claim the blessings of the Lord and let's sing our identity in the Lord Jesus Christ. Amen. Come on, sing with me. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Sing it again. We are heirs. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Listen to this. We are washed. We are sanctified. We are cleansed by His blood. We are born of the Spirit. We are children of the Lord. We are members of His body. Amen. We are objects of His love. We're partakers of His holiness. We are citizens of heaven above. We are heirs. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. The third stanza. We are longing for His coming. We are looking to the skies. We are watching. We are waiting. We shall fly. We shall fly with Him. We shall rise. The fourth stanza. We shall reign. Amen. With Him forever. Men and angels
again, we are heirs. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children, yes, Lord, of the kingdom. We are family. We are family. Amen. We are family. We are one. Hallelujah. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Amen. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Come on, declare it, church. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Come on, sing it again. I am blessed every day of my life. I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. When I wake up in the morning, when I lay my head to rest, I am blessed. 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 Amen. We are blessed and highly favored. Come on, let's praise the Lord. Let's give Him glory. Let's give thanks to His holy name. Oh, we praise you, Lord. We are blessed. Come on, sing it again. Say it again. I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Oh, we are blessed. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, anuman ang sitwasyon namin, we are able to still rejoice and be glad. Hallelujah. Because we are blessed. We are blessed. We are blessed because of the finished work of Jesus on the cross. We are blessed because of the grace and mercy and love of the Lord. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Let's praise Him. Oh, we are so blessed. Sabi po ng Panginoon, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. The Zoe life of Jesus flowing in us. Flowing in us. Hallelujah. As we abide in Him. Lord, we can do nothing apart from you. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung kami po ay hiwalay sa iyo. Kaya, Panginoon, as we continue to abide in you, to abide in your love, to abide in your commandments, in your word, hallelujah, we are blessed. We are blessed. Because the life of Christ flows in us. Hallelujah. We are blessed. Hallelujah. And we are blessed because, Lord,
Nais po naming sundin ang mga batas ng iyong kaharian. We want to align ourselves, Lord, to the rules of your kingdom. Sabi mo, Panginoon, blessed are those who are poor in spirit. Hallelujah. For they will inherit the kingdom of God. Blessed are the meek. Blessed are the pure in heart. Blessed are the peacemaker. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness. Hallelujah. We are blessed. We are blessed, Lord, when we align and submit to your lordship. Hallelujah. That's why, Lord, tonight as we approach your throne, we pray and we desire, Lord, for a pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart.
pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Come on, lift it up, church. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. Oh, a heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Come on, church. Let's come before Him with a pure heart. We worship you. We seek your face, oh Lord. We come before you. We humble ourselves before you, Lord. We praise your name. Hallelujah. You are great and greatly to be praised. Come on, church. We bless you, Lord. There is none like you. Name above all names. Oh, we desire a pure heart, Lord. Thank you for the blood that cleanses us from all our sins. Thank you for the blood that cleanses us from all unrighteousness. Thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Jesus, for your finished work. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. Come on, lift your voice, church, and give Him praise. Give Him glory and honor, for He deserves. Hallelujah. He deserves all praise. Hallelujah. We bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Lord, for your righteousness. Thank you, Lord, for your holiness.
hearts are pure. Only when we are filled with your righteousness, clothed with your holiness, Lord, that our worship will become acceptable. Hallelujah. For you look into the heart, Lord. You look into our heart, Lord. Not on the outside appearance of people, but you look into the heart, Lord. So tonight, Lord, as we worship and praise your name, as we approach your throne of grace, Father, we humble ourselves and we pray for a pure heart. We pray, Lord, for a pure heart. We pray, Lord, for a changed heart. And only you, Lord, can do that. Only you, Jesus, can do that. Only the Spirit of God can do that, who is our sanctifier. Hallelujah. He makes us clean. Hallelujah. He makes us pure. And it is made possible by the blood of Jesus. That as we confess our sins, you are faithful. You are faithful, Lord, to cleanse us, to forgive us of our sins, and to cleanse us of all unrighteousness. Hallelujah. Only then, our worship will become a sweet aroma of worship that rises to your throne. Rises to your throne, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your favor, for your forgiveness, for accepting our praises, our worship, Lord. We honor you. We worship you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kasama po natin na kaka-join pa lamang po sa ating Facebook Live. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City. And this is our midweek service or prayer meeting. At kamusta po kayo, mga kapatid? Kayo po ay lagi naming pinapanalangin. I pray for you na kayo po ay safe and you are experiencing the goodness of God. Amen? Hallelujah. Salamat po sa mga nakasama po natin last Sunday sa ating on-site service. And yung mga hindi po naka-attend, we miss you, but we understand yung mga sitwasyon po na ganito na meron pong mga mabigat na dahilan dahil po sa kalamidad, sa mga pagbaha, no? Mas priority po natin ang kaligtasan ninyo at ng inyong mga pamilya. May mga pagkakataon talaga na ganito na kinakailangan nating i-priority yung safety ng ating family, no? At tayo naman po ay sabi nga po natin na ang Sabbath or ang ating rest day ay sabi ng Panginoon na hindi dapat maging burden. So hindi dapat pilitin ng mga tao na nakita natin na malalagay sa panganib ang kanilang buhay, no, ay hindi po natin pipilitin na sila po ay umattend sa church. Kaya po nakakatuwa na na-maintain po natin after the pandemic dahil during the pandemic nag-switch po tayo sa online services. Maraming mga simbahan po ang nag-transition to online. At after po ng pandemic ay napanatili po natin, no? Talagang hindi na po natin inalis ang mga online services natin. Kaya ito po ay malaking tulong din po, no, na sa mga pagkakataong ganito na hindi po tayo makalabas, no? Tayo minsan may sakit tayo, di tayo makabangon at kailangan lang nating magpahinga sa bahay. Nakaka-join po tayo sa ating online service kung kaya naman po ng ating data or kaya po ng signal ng ating internet, nakaka-join po kayo. So hindi rin po kayo hindi nyo rin nami-miss yung ating service, lalo na po yung ating mensahe, yung mga announcements po natin. Kaya napakalaking tulong po nito.
Kaya nito pong nag-uulan, no, naging issue na naman po yung sabi, ulan lang naman, bakit yung mga Kristiyano parang hindi na kagad umaattend ng service. No, nakita po natin na may mga kapatiran po tayo na despite the heavy rains ay talagang nagpunta sila. Kaya hindi rin ho natin kina-cancel yung services natin unless talagang nakita natin na buong Metro Manila nang affected or talagang sabihin na natin na lahat na ay apektado. Tinutuloy pa rin natin yung ating worship service because hindi dahil sa pinipilit natin yung mga tao na umattend, no? Kundi may mga kapatiran tayo na nandun pa rin yung commitment nila, nandun pa rin yung talagang gustong-gusto po nilang magsimba. At yun nga, hindi nagpapapigil kahit po may ulan. Kasi kung ulan lang naman at may payong tayo, meron tayong mga kapote, kaya naman po. Pero yun nga, iba na yung sitwasyon na ikaw ay lalangoy na sa baha, 'di ba? At talagang mamimiligro na yung iyong buhay. Yun po ay ibang usapan na, no? Ang Diyos ho natin, hindi ano ho yan, mahabagin ho ang ating Diyos. Hindi ho makitid ang isip ng Diyos na dahil lamang sa hindi tayo naka-attend dahil sa yung sa sitwasyon nga po na mapanganib po yung ating dadaanan kumbaga magagalit sa atin ng Diyos. Hindi ho ganoon ang Diyos natin, 'di ba? Hindi ho ganoon ang ating Diyos. Kaya ngayon ang tinutuligsa ng Panginoon yung mga bagay na ganyan na tao lang ang nagse-set ng rules na nagiging pabigat, nagiging burden po sa mga tao. Nakita natin, kaya alam nyo nakaka-excite po, no? Ito na yung magiging transition ko, no, sa ating review last Sunday. Nakaka-excite po itong Sermon on the Mount at kinailangan ko pong i-establish muna last Sunday yung pong connection and comparison ng Old Testament at New Testament. Kasi dito po sa Sermon on the Mount, sa Beatitudes pa lang at pagpasok po natin starting this Sunday, ay pag-uusapan na po natin ang iba't ibang turo ng Panginoon. No? At karamihan po sa mga turo na ito ng Panginoon ay mula sa mga kautusan sa Old Testament na kung titingnan po natin ay nagbago na po ang interpretation ng mga tao, no? Dahil mula po nung ibinigay ang kautusan kina Moses, after many centuries, marami pong mga rabbis, marami pong mga leaders ang nagbigay ng kanilang mga interpretation, commentaries, no? Opinion patungkol po sa mga laws na ito at inadapt din po ito ng mga tao. Kaya kumbaga yung mga batas na ibinigay po doon ay mas nagkaroon po ng mas maraming rules. Mga tedious na mga rules na yun po ang ipinatutupad nila sa mga tao. Kaya pagdating po sa time ni Jesus, nakita po ng Panginoong Hesus na ito po ay burden na. At hindi lang po burden ang tinutuligsa, number one na tinutuligsa ng Panginoon na yung hypocrisy ng mga religious leaders. Bakit? Yung mga religious leaders, yung mga rabbis, yung mga pariseyo na yan, yung mga lawyers, yung mga scribes na may kaalaman sa Old Testament laws at doon sa mga other writings ng kanilang ng nation of Israel, no? Itinuturo nila ang mga kautusan ng Diyos, no? Na sabi pa nga ni Jesus, they will travel miles and miles para lang mag-convert, no, mag-proselyte. Ibig sabihin po, ang Judaism din po ay nag-evangelize din sila, no? Sila po ay kumbaga nagko-convert din ng mga Gentiles sa kanilang religion. Kaya nung panahon po na 'yon, may mga Gentiles din na sumusunod na rin sa Judaism, no? Kaya makita natin dito may mga katulad nila Cornelius na expose sila sa faith ng mga Hudyo, no? Na worshipper na rin sila ni Yahweh during that time. May mga centurion tayo na nakita. May mga madadaanan tayong kwento
ng mga Gentile people na knowledgeable sila about the faith ng mga Hudyo. Pero alam niyo, yung problema dito, no? They would travel miles and miles para no mag-convert ng mga tao into the faith of Judaism, the religion of Judaism. Kaso ang problema dito, tinuturuan nila ang mga tao pero sila mismo hindi nila sinusunod, no? Tuturuan po nila yung tao. Ang sabi nga po ni Jesus Christ, naku, mas lalo pang nagiging worst yung mga tinuturuan nila eh. Yung mga nagiging disciple po nila, mas nagiging worst pa. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, o sige, pakinggan nyo. Pakinggan nyo yung mga tinuturo. Tinan mo ha, hindi po sinasabi ni Jesus na mali yung tinuturo ng mga religious leaders because ang tinuturo nila ay galing din sa Old Testament. Anong sabi ni Jesus? Listen to them, but do not follow their lives. Pakinggan nyo yung tinuturo nila. Because galing yan sa Old Testament eh. Word of God yan eh. Pero wag nyong gayahin ang kanilang buhay. Hypocrisy. Yun po ang sinasabi po ni Jesus. So nagiging burden na, nung panahon na yun, nagiging burden ang mga laws because may marami nang idinagdag na mga interpretation at ng mga rules. At kung ito man ay itinuturo, sabi po, hindi naman isinasabuhay ng mga religious leaders. Kaya po, walang power, walang authority. Kaya yun yung pagkakaiba po ni Jesus eh, sa pagtuturo po ng mga religious leaders. Napansin po ng mga tao na may power and authority magsalita ang Panginoong Jesus compared to the rabbis. Bakit? Eh yung mga rabbis preach ng preach eh. Turo ng turo, pero hindi nila isinasabuhay. Hindi nila ginagawa. No? Kaya po, napakahalaga po na nakita natin yung transition. Ang isang term na gusto kong makita natin dito ay yung word na radical. Radical. No? Alam niyo kung bakit? Sa pagtuturo ni Jesus, makikita po natin na tinuligsa ng Panginoon ang pamumuhay at pamamaraan ng pagtuturo at yung nangyayari po sa mga religious leaders sa kanilang bansa during that time. Kung ano po yung pagkakaintindi nila sa Old Testament laws, lahat po yun binasag ni Jesus. Oo, binaliktad ni Jesus eh. 'Di ba? Nakita natin sa Beatitudes pa lang. Kita po natin na ang pananaw ng mga tao noon sa pagiging pinagpala ay coming from the Old Testament ay material. Material na pagpapala. Na kapag ikaw ay yumayaman, nagiging prosperous, umuunlad, yan ay senyales na pinapaboran ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Yun sa kanila. Karamihan ng mga tao, nakita natin, yung doon pa lang sa paglilinis ng templo, di ba, nadaanan natin. Yung mga nagtitinda, yung mga merchants na nagbebenta doon ng mga handog, nagpapalit ng pera kasi hindi tinatanggap sa temple yung offering na na currency ng ibang bansa. Kaya yung mga Hudyo na may currency sila mula doon sa bansang pinanggalingan nila, tapos umuuwi sila, nagbabalik bayan sila sa Jerusalem, sa Israel, to celebrate yung mga feast. Hindi ho tinatanggap yung mga offerings doon na na ibang currency. Kaya kinakailangan po magpapalit muna sila. Okay? So, nakita natin doon yung mga merchants ay hindi na yung pagsamba sa Diyos ang talagang focus nila, kundi yung business. Ginawa na pong hanap buhay. Kaya ang gulo-gulo na nung templo, nasa laula na po yung templo. 'Di ba? Nakita po natin yung mga tax collector, umuunlad sila, yumayaman sila, pero hindi po sa tamang pamamaraan. 'Di ba? Nakita po natin yung bribery ay uso po sa panahong iyan, no? Nakita po natin yung betrayal, uso sa panahon na yan. Kasi imagine mo nga, yung mga high priest, nung pinagkanulo ni Judas si Jesus,
Oh, binayaran nila si ano binayaran nila si Judas ng 30 pieces of silver. Mga religious leaders yan. Nakita niyo po? Kita niyo po yung pamumuhay nila nung panahon na yun. Sabi sa Bible, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Tapos pagdating doon sa trial ni Jesus, kumuha sila ng mga false witnesses para lang paratangan si Jesus. 'Di ba? Marami tayong makitang ganyan sa Bible, yung pamumuhay ng mga tao. At dahil nga oppressed ang mga tao nung time na yon, no? Marami ho yung tao na hindi na ho pinahalagahan ng morality, pagkatakot sa Diyos. Hindi na ho pinahalagahan ng faith nila sa Panginoon because kailangan nilang kumita, kailangan nilang mabuhay. So yung kakapit na lang sa patalim, yun ang term nating mga Pilipino. Yung bang lahat na lang papasukin or papatulan basta kumita lang at mabuhay. Ganun yung mga tao. So, pagdating ni Jesus Christ, ipinakita niya yung policy ng kingdom of God. Pinakita niya yung rules ng kingdom. Pinakita po niya kung ano ang agenda niya. Pinakita ni Jesus kung ano ang mission niya sa pamamagitan ng paglalatag ng mga policies ng kanyang kingdom. It's sabi nga natin, manifesto of the kingdom of God. So by the way, kung mapapansin din po natin, dito po sa Matthew, sa ating text, chapter 5 ng Matthew, makita natin, ginagamit ni Matthew yung term na kingdom of heaven. Pero pagdating kay Luke tsaka kay Mark, ang ginagamit po ay kingdom of God. Okay? So wag po tayong malilito mga kapatid, same lang din po ang meaning niyan, kingdom of heaven or kingdom of the skies at yung kingdom of God. Remember na si Matthew po ay isang Hudyo at ang primary audience po kung kanino isinulat ang Matthew ay sa Jewish audience. So tatandaan po natin yan na Jewish audience. At dahil nga ang mga Hudyo ay very reverent sa pangalan po ng Panginoon. Sabi nga po natin sa mga previous messages natin before na ang mga Hudyo po napakaingat nila sa pagbigkas ng pangalan ng Panginoon. Kaya imbes na bibigkasin nila o sasabihin nila yung the proper name of God, which is Yahweh, no? O yung tetragrammaton na name ng Panginoon, yung YHWH, no? Ay pinalitan po nila ito ng Adonai, ng Lord. Di po ba? Kaya po sa inyong Bible, kapag nakita po kayo ng Lord na all caps, Lord, na capital letters lahat. Yun po ay indikasyon na yun po ay proper name ni God na Yahweh. No? Pero dahil nga po sa talagang paggalang nila sa pangalan ng Panginoon at ayaw po nilang ma-violate yung utos na huwag gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, ay hindi na po nila ginagamit yung term na God or yung name na God, kundi Adonai or Lord. Pero itong si Matthew din, ginamit niya yung term na kingdom of heaven, no? Instead of kingdom of God. Paggamit ng pangalan ng Panginoon. Pero parehas lang po iyon. It's not kingdom of God. Okay? So, wag po tayong malito doon. So, nakita po natin na napakaradikal ng teachings ng Panginoon dahil talagang He turned upside down yung paniniwala ng mga tao. Talagang, ay grabe, binasag ng Panginoong Jesus yung mga pagkakaalam ng mga tao sa kung ano ang blessing. Pero sabi nga po natin, sa paningin ng langit, sa definition ng Panginoong Diyos, and this is Jesus in the flesh, God in the flesh, ay itinuro po niya na ang tunay na pinagpala, ang tunay na dapat magsaya
at kinocongratulate ng heaven, ayon pong panloob. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay yung panloob natin. The inner man, the inner person, our heart. Yun po ang tinitingnan ng Panginoon at hindi po yung panlabas na anyo. Dahil yun nga po ang mga religious people eh. Gustong-gusto nilang ipakita yung righteousness na religious sila, na malapit sila sa Panginoon, na sila ay banal sa panlabas. Kaya ang tawag ni Jesus noon ay pangibabaw, pampaimbabaw, pakitang tao. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Nung tinuligsa ni Jesus yung mga religious leaders, yun po ang term na ginamit ng Panginoon. Pampaimbabaw, pakitang tao. Yung magpapalimos nila, pagpipray nila sa public, pa-fasting nila, pagbibigay nila ng offering, all those religious rituals, ginagawa in public para masabi lang ng mga tao, makita ng mga tao na ay, itong mga taong ito, itong mga religious, very religious, very malapit sila sa Panginoon, they are righteous dahil sumusunod sila sa alituntunin ng Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Their hearts are far away from me. Hindi yung panlabas, kundi ang tinitingnan ng Panginoon, una ay yung puso. Hindi natin sinasabi na hindi na mahalaga sa Diyos yung panlabas, yung mga ritual. No? Pero ang unang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso natin, yung motibo natin, yung ating pong pagrespeto, pag-honor kay Lord, pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa, pagpapakumbaba natin, yun ang mga tinitin. Yung attitude po natin, yung character po natin, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga sinabi po natin dito, merong pong ilan nga po? 8. 8 pong mga polisiya ang Panginoon sa kanyang kingdom. Yung unang 4, sabi natin, it speaks about, it focuses on our relationship with God. Okay? And then, yung next 4, yung number 5 to 8 ay it speaks or it focuses on our relationship with others. So muli po nating balikan, pinagpala tayo kapag tayo po ay umaasa lamang ng righteousness sa Panginoon. Yung pong ibig sabihin ng poor in spirit, spiritual bankruptcy. Kasi nga, yung mga religious leaders, ano ang ginagawa nila? Umaasa sila sa kanilang sariling righteousness, sa kanilang sariling pagtupad, sariling kalakasan sa pagtupad ng mga kautusan. Kaya nga, di ba natandaan nyo, may mga lumapit sa Panginoong Jesus? O yung rich young ruler, sabi niya, Panginoon, paano po ba magmana ng buhay na walang hanggan? How do we inherit eternal life? Paano ba pumasok sa kaharian ng langit? O, sabi ni Jesus, tuparin mo ang kautusan. O, ano sabi nung rich young ruler? Nagmamalaki siya sa Panginoon. Sabi niya, ay, natupad ko na po lahat yan. Natupad ko na mula po sa pagkabata, natupad ko na po ang lahat ng kautusan. Ganyan ho ang mga tao nung panahon ni Jesus. May kayabangan po ang mga Hudyo eh. No? Kaya ho ang tingin nila sa mga Gentiles mababa. Kasi ang feeling nila, anak sila ng Diyos eh. They are seed of Abraham. Mga descendants sila ni Abraham, kaya saved sila. Pinagpala sila. Dahil mga apo sila ni Abraham. Yan lang lagi nilang pinagmamalaki. Ganyan ho sila, ang mga Hudyo. Kaya ang baba po ng tingin nila sa ibang mga lahi, mga Gentiles. Pero hindi ho yun ang maliligtas. Kasi nakita nga natin doon sa kwento ni Matthew, yung nandun sila, kumain si Jesus.
doon sa bahay ni Matthew at ang daming mga makasalanang nandoon po na kumain kasama ni Jesus tsaka ng mga alagad. Nagbubulungan po yung mga religious leaders na bakit sumasama si Jesus sa mga makasalanan, kumakain siya kasama ng mga makasalanan. Kaya alam ng Panginoon yung isip nila eh. Kaya sabi ni Jesus, ay hindi yung mga yung mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi yung mga may sakit. Speaking figuratively, na yung mga makasalanan ang pinupuntahan ng Panginoon because sila nangangailangan ng tagapagligtas. Yun exactly eh. Yung mga religious leaders na nananangan, they rely on their self-righteousness, cannot be saved because hindi nila makita yung pangangailangan nila sa Diyos. Kay Kristo, hindi nila makita yung pangangailangan nila sa isang tagapagligtas, sa Messiah. Naunawaan po? Kaya hindi po sila masave. Pero nakita natin sino yung mga lumapit sa Panginoon. Yung mga tao po na nagpapakumbaba. Katulad ni Peter, Lord, lumayo po kayo sa akin. Isa po akong makasalanan. Yon ang mga sinasabi nating mga may spiritual bankruptcy. Kinikilala nila, they acknowledge, they recognize their spiritual bankruptcy. No, Lord, wala po akong righteousness na maipagmamalaki, makasalanan po ako, Panginoon. Kailangan ko po kayo. Iligtas niyo po ako. Maawa po kayo. Mahabag po kayo sa akin. Yung ganoong klaseng humility, pagpapakumbaba sa Panginoon ang hinahanap niya. No, kita po natin. Kaya po kahit yung mga mayayaman, mahihirapan po sila na pumasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil sa kayamanan nila, hindi nila makita yung need of God. Kasi blessed sila eh. Tsaka pakiramdam, deceived sila. Deceived din sila kasi nga, kala nila, pinapaboran sila ng Diyos dahil pinagpapala sila eh. Deceived at hindi nila nakikita yung pangangailangan nila na tumawag sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon, mas doon siya pumupunta sa mahihirap. Napansin niyo po ba yan? Hindi sa nagdi-discriminate ang Panginoon sa mayayaman. Sabi nga ni Jesus, napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang mayayaman. Hindi niya sinabing imposible. Sinabi niya mahirap. Hindi niya pinagbabawalan, hindi niya dinidiscriminate, hindi niya tinataboy ang mayayaman. Kasi maraming mayayaman ang lumapit sa Panginoon. May mga hindi sumunod, may mga hindi naniwala. Pero nakita natin may mga mayayamang supporters si Jesus sa ministry. Alam niyo ba yun? Oo. May mayayaman na sumunod sa Panginoon. Mayayaman pero inacknowledge nila na sila po ay makasalanan kaya lumapit sila sa Panginoon. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Hallelujah. Kaya ganun pa rin ang prinsipyo ng langit hanggang sa panahon natin ngayon. Yung mga tao na sinasabi nila na, ay wala naman ako naapakan eh. Wala naman akong ginagawang masama. Naku, hindi ho maliligtas yan. Bakit? Hindi niya makita yung sarili niya na makasalanan siya, na nangangailangan siya ng tagapagligtas. Delikado ho yung attitude na yan. Alam mo yun, yung kahit nasa kasalanan na sila, ay idadahilan pa rin wala naman ako naapakan, wala naman ako nagrabyadong tao eh. Tapos yung deceived din kasi, yun nga, dahil kumikita ng malaki, yumayaman, umuunlad, tapos nagiging matulungin naman, nagkakawang gawa naman. Alam mo yun, kahit alam nilang kasalanan yung uri ng pamumuhay nila, o kaya yung kinikita nila, galing sa gambling, o galing sa extortion, or whatever, galing sa kasalanan, wala, hindi nila alintana yun. No? Kasi ang katuwiran nila, nagsisimba naman ako nagdo-donate naman ako gumagawa naman ako ng kabutihan na parang ang tingin nila nako-compensate na nung ginagawa nila. No?
Yung ginagawa nilang pagtulong, ah, yung mga mali nilang ginagawa. Kaya delikado yung ganyang religion na alam mo yun, yung sinasabi nila na, oh, magsisimba ako kasi magbabawas muna ako ng kasalanan. No? Yung basta makakain ka ng osya, yung satisfied na yung konsensya mo na okay na. Pinatawad na ako ng Diyos. Communion na ako. Naku mga kapatid, delikado yan. Oo. Kasi self-righteousness yan eh. Tsaka yung ginagawa ng simbahan na ganyan, na hindi pinapaliwanag ng mabuti yan, yung communion. Hindi ho yung ganyan, yung pagko-communion, magbabawas ka ng kasalanan. Hindi ho yan ang essence. Hindi ho yan ang meaning ng communion. Oo. Kaya kung may mga tao ho na nagko-communion kasi gusto magbawas ng kasalanan, yung gusto pong i-satisfy yung konsensya nila kasi feeling nila, nako, ang dami kong nagawang kasalanan throughout the week. Nako, kailangan kong magsimba, kailangan kong makain ng ostya para mapatawad ako ng Diyos. Tas pagdating ng Monday, balik na naman. Balik na naman sa kasalanan. Nako ho, niloloko lang ho natin sarili natin dyan. Hindi ho tayo maliligtas. Ang kailangan ho natin ay i-acknowledge sa ating mga sarili yung spiritual bankruptcy natin at kailanganin natin si Kristo sa buhay natin. Amen. Yan ho ang makakapasok sa kaharian ng langit. Blessed are those who mourn. Connected yan dun sa sa unang blessed. Yung mourning dito ay yung pong godly sorrow. Yung nananangis tayo, talagang yung Greek word po dito na mourning ay talagang yung umiiyak ka. Umiiyak ka. You are sorrowful. Yung pong Greek word, ibig sabihin ng Greek word dito na mourn. Yung lungkot na lungkot ka dahil po sa mga kasalanang ginawa mo. Kaya dito ho, yung mourning ho dito ay may kaugnayan po sa pagsisisi. Kaya doon sa number 1 blessed, na-acknowledge mo yung sinfulness mo, yung spiritual bankruptcy mo, and your need of God, your need of a Savior. Doon sa number 2 is yung repentance. Yung godly sorrow na sinasabi po ni Apostle Paul. May mga tao kasi na yung nai-emotional, yung may iyak sila. Kaya ho, worship team, hindi ho talaga ang goal natin ay magpaiyak ng tao. Hindi ho, hindi ho yan mga worship team, hindi ho yung parang, ayun, kailangan yung pipiliin natin yung mga kanta, yung mga bagbag damdamin, talagang yung para maiyak yung mga tao. No, hindi ho namin finifeed yung emotion nyo yung parang tinitrigger yung emotion nyo para maiyak kayo. No? Kasi alam naman natin talagang, dami nating pinagdaanan throughout the week. Pero hindi ho masamang umiyak Oo, kasi nga, yun nga ang sinasabi dito, yung mag-mourn Di ba? Yung maging sorrowful ka. No? Lalo na kung napi-feel natin yung presence ng Lord. Ako po, ganun po ako. Wala akong pakialam dyan kung maiyak ako, maluhod ako dyan or whatever. Kasi nararamdaman ko sa sarili ko yung kabutihan ng Diyos pag naiisip ko po kung gaano ako ka-undeserving sa harapan ng Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kung gaano po siya katapat sa buhay ko. Ay, hindi ko mapigilan talaga yung emosyon ko na hindi ako maiiyak. Diba? Pag ganun ang naiisip natin, pag nag-worship tayo, lalo na pag, ay grabe yung mga lyrics ng song na talagang nandoon sa lyrics ng song, pinapakita kung sino ang Diyos, kung gaano siya kabuti, gaano siya kamahabagin sa atin. Talagang yung nai-internalize mo yung lyrics ng song at nare-relate mo yung sarili mo doon sa awit, ay talagang maiiyak ka. Diba? Diba? Yung ganun Pero maraming mga Kristiyano, nai-emote sila kasi naisip nila ko yung kasalanan natin, naalala natin yung kasalanan natin. Tapos, syempre, natatouch tayo ng holiness ng Panginoon, ng presence ng Lord. Pero, hindi lang dun dun sa surface na yon na emotion. Ang sinasabi ni Paul, yung godly sorrow leads to
salvation. Yung yung repentance, ang tunay na pagsisisi, yung mourning, godly sorrow, ay naglilid po yan sa salvation. No? Yung tunay na pagsisisi, hindi lang mo yung nag-guilty tayo na, naku Lord, sorry po, nagkasala po ako, ganun. Tapos balik na naman tayo. Ulit na naman tayo. So, pinapakita po rito yung tunay na pagsisisi, yung change of mind natin that we agree with God na yung ating pong pamumuhay or yung ating pong ginawa ay hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, yung mga nagmo-mourn, they will be comforted. They will be helped. Alam niyo sa Proverbs ang sabi, ang nagtatago ng kasalanan ay hindi makatatanggap ng kapatawaran o ng tulong mula sa Diyos. 'Di ba? Kung tayo po ay nagiging honest and we mourn, we are truly repentant of our sins, doon lang po tunay na makakakilos ang Panginoon. Kasi yung term na comforted dito is the same word na ginamit po sa Holy Spirit, na helper, na advocate, comforter. Ibig sabihin, kapag tunay tayong nagsisisi, doon lang lamang tayong makakatanggap ng tunay na tulong sa Panginoon. Kalakasan para ma-overcome natin kung ano man yung mga bagay na yon that we are sorrowful. Pero kapag tumigas na po ang ating puso, naging kalos na po yung heart natin, and nandun lang tayo lagi sa, dumarating lang tayo lagi doon sa surface na emotional, pero walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pagbabago. Why? Hindi ho dumarating yung tulong ng Panginoon because hindi po totoo yung ating pong pag-mourn. Blessed are the meek. Sabi nga natin nung Sunday, yung meek dito hindi yung mahinhin, hindi po yung hindi makabasag ng pinggan. But it speaks of strength, controlled strength, no? Maaring meron, it speaks of position, power, physical strength, intelligence. Pero ang mga totoong anak ng Diyos, ang attitude nila ay hindi ho sila yung nagdi-display, nagpapakita, nagyayabang ng kanilang kakayahan. Hindi po ito yung false humility naman na alam mong meron kang kakayahan tapos hindi ka tutulong. Iba ho yun. False humility po yun. Ang sinasabi natin dito, meron kang kapangyarihan, meron kang magagawa, may lakas ka, may talino ka, may kakayahan ka, pero hindi mo yan ipinagyayabang, no? Kundi, ang sabi dito, nandun yung control mo. Pinakita yan sa buhay ni Jesus Christ nung siya po ay nagsuffer. Alam natin, He is God Almighty. He owns everything. Na under niya yung mga sa command niya yung mga angels. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Pilate, nako, niya, if my kingdom is of this world, kung nandito sa mundong ito ang aking kaharian, my servants would fight for me. Pagtatanggol ako ng aking mga servants. Imagine nyo yun. Kung si Jesus Christ may kakayahan po na tumawag ng mga anghel para ipagtanggol ang sarili niya. Hindi ho niya ginawa eh. Kita niyo yun? Pinagsasampal po siya. Yung injustice na ginawa po sa kanya, yung pagpapahirap na ginawa sa kanya hanggang sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Naging mahinahon, naging mapagpasensya. Talagang nagpakumbaba ang Panginoon. Ganon ho yun. Hindi ibig sabihin mahina si Jesus napaka-powerful kaya because He is God eh. Pero nakita po natin yung control. Nakita natin yung grace. Kaya ho, ganun ho yung characteristics ng mga anak ng Diyos. No? Na tunay na nasa kaharian ng langit.
Hindi ho yung kapag ka naapi ka ng kaunti o may nagawa sa'yo ng kaunti, gagantihan mo na kagad. No? Lalabanan mo na kagad. Hindi ho ganun. Ang mga anak ng Diyos po ay may kahinahunan, nandun po yung presence of mind nila, nandun po yung grace, nandun po yung pangunawa, nandun po yung tolerance. Hindi po yung yung parang pagkonsinti ng mali. Ang ibig kong sabihin na tolerance dito ay yung pagpapasensya natin, yung forbearance natin. Long suffering, yung patience, di ba? Fruit of the Spirit yan eh. No? Ganun yung ginawa ni Jesus, ipinakita niya eh. So sabi doon, yung meek na to, they shall inherit the earth. Ayan, nakamagandang pag-usapan yung they shall inherit the earth. Kasi kung tutuusin, lagi nating sinasabi na heaven, pero pagbabasahin niyo po yung Revelation, yung future po, talagang totoo naman na we will inherit the earth. Kasi unang-una, si Jesus, He will reign for 1,000 years on earth. Okay? And then, magkakaroon po ng new heaven and new earth. Kaya, makita natin, parang magsasanib para magiging isa yung heaven tsaka earth eh. O, tsaka yung New Jerusalem. Doon. Ibang topic na po yun. Makaka-excite po yun. Pero at least dito, pinapakita na po eh, na yung mga mapagpakumbaba, yung mga merong alam nila kung paano kontrolin yung kanilang strength, no? Kanilang kakayahan, kanilang abilidad, talino, lakas ay magmamana po ng earth. Okay? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. No, yung grabe ho. Kung paano ka nagugutom sa pagkain at sa tubig, ginamit po yun na hindi physical na pagkain, kundi katuwiran. Kasi ang achievement ng mga tao, gustong-gusto nila yung ano yung mga na-achieve nila. Ano yung mga posisyon na nakuha nila. Diba? Ano yung mga na-acquire nila dito sa earth, ng mga kayamanan, katanyagan, posisyon, impluensya. Yan ang gustong-gusto ng mga tao kahit nung unang panahon. Diba? Maging citizen ka ng Rome, malagay ka papasama ka sa grupo ng mga religious leaders, 'di ba? Mapunta ka doon sa Sanhedrin, maging rabbi ka. Yan yung mga posisyon eh na gustong-gusto ng mga tao. Yung mga rabbi nga lagi sinasabi ni Jesus, nako kayo gustong-gusto niyong maupo doon sa seat ni Moses. 'Di ba? Nako, nakaka-excite po talaga kasi itong Beatitudes na ito, yung mga sumunod na teachings ni Jesus, nakaangkla dito. Ito yung pundasyon. Tapos yung pinaka-interpretation or application nito, makikita na natin doon sa mga susunod na pag-aaralin natin. No? Kaya ito yung part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Nako, grabe po, nakaka-excite. Naalala ko yung application nito. Sinabi ni Jesus, huwag kayong maghangad na kapag pupunta kayo sa mga event, na hahangarin nyo na kayo ay uupo doon sa mga importanteng upuan. Alam mo yun, yung mga upuan na nakalagay doon sa mga naka-reserve para doon sa mga officials, mga important people, mga VIP. No? Sabi niya, huwag kayong maghahangad na kayo uupo doon. Sabing ganun ng Panginoong Jesus. Kasi ganun ang ugali ng mga tao doon. Nung panahon na yan, gustong-gustong bibigyan ng importansya, pa-importante, pa-VIP, mga ganun. Kaya sabi dito ni Jesus, imbis na mag-hunger kayo sa mga achievements nyo dito sa lupa, hunger for righteousness, hunger and thirst for righteousness. Kaya alam nyo mga kapatid, dapat sa church, sineselebrate natin yung mga spiritual achievements natin. More than yung mga ipiflex natin, yung mga, may bago kong cellphone, may bago kong mga gamit, may bagong sasakyan or whatever. Those are great blessings from the Lord. Siyempre, we celebrate those blessings from the Lord. Pero ang nangyayari kasi parang mas natatabunan ng mga material at financial na pagpapala yung mga napakahalagang mga bagay na nangyayari sa atin spiritually. Halimbawa, yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Diba dapat masaya tayo kasi ang heaven nga nagse-celebrate pagka may nagsisising mga tao, nagbabalik loob eh. Di ba? Dapat masaya tayo doon.
It's not about money, it's not about material blessings. Pero nakita natin may tumanggap sa Panginoon. Oh, may nagpabaptize, 'di ba? Ay, may nagsabi na, uy, may nadala akong kaluluwa sa Panginoon. Nakapag-invite na ako. Ay, nagbibigay na ako, nagta-tithes and offerings na ako. Mga bagay na alam niyo po, spiritual achievements, you are hunger and thirsting for righteousness. Dapat yung mga ganun, sineselebrate natin. Uy, kapatid, congratulations. Wow naman, nakakatuwa. Di ba yung mga ganun? Ay, nakapagtimpi ako. Napatawad ko na si ano. Dapat yung mga ganun po, sineselebrate natin. Kasi yun yung mga bagay na ito, nagtithirst and hunger for righteousness sa mga tao. Gusto nilang lumakad sa katuwiran ng Panginoon, sa kabanalan ng Diyos, nababago yung buhay nila. No? Kaya hindi lang po dapat yung mga financial, material na mga pagpapala, even yung mga nangyayari sa buhay natin na nagiging kawangis tayo ng Panginoon. Nababago yung buhay natin, apply natin yung salita ng Panginoon sa buhay natin dahil nakakalakad tayo ng matuwid sa harap ng Lord. Sabi niya, and you shall be filled. Amen? You shall be filled. Blessed are the merciful. Parang naging cycle po yung merciful dito. Kasi pag ikaw, naging mahabagin ka, naging mapagpatawad ka, naging mapag-unawa ka sa iyong kapwa, anong sabi doon? For they shall obtain mercy. Ikaw din, kahabagan ka. Hindi lang ng Panginoon, kundi pati ibang tao, magiging ganun din ang balik sa'yo. So, nagiging cycle siya. So, dito, kung ang pananaw ng mga tao dati ay tooth for a tooth and eye for an eye, naku, dadaanan ho natin yan. Yung pagpapatawad, pagmamahal sa kahit sa kaaway natin. No, dito pa lang pinakita na ng Panginoon eh. Maging mapagpatawad ka, mapag-unawa ka sa iyong kapwa. Kasi ang Diyos din patatawarin ka. Ang Diyos din magiging mahabag sa iyo. Yung mga tao din magiging merciful sa iyo. So it will be a cycle. Blessed are the pure in heart. No? Ito po yung gusto ng Panginoon na tayo po ay pure in heart. Malinis po yung ating puso para makita natin ang Panginoon. Ano pong ibig sabihin dito? Yung bang i-maintain mo yung malinis na konsensya mo kasi sin, yan ay nagpapayuko sa atin. Hindi tayo makatingin sa Panginoon. Nahihiya tayo. Sino po dito yung pagkaalam mong nagkamali ka, nagkasala ka sa harap ng Lord, 'di ba? Parang wala kang ganang manalangin for the reason na nahihiya tayo sa Diyos. 'Di ba? Parang si Adan, ganun din si Adan eh, kaya nagtatago si Adan noon eh nung nakain na nila yung pinagbabawal na prutas eh. Anong ginawa po nila? Nagtago sila. Kasi alam nila nagkasala sila at nahihiya po sila sa Panginoon. 'Di ba? Kaya dito ang sinasabi, pinagpala po yung mga tao na may malinis na budhi, malinis na konsensya. Kasi sa linis ng konsensya mo, yung bang hindi ka mahihiyang tumingin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin dito na they shall see God. Kapag malinis po ang ating puso, makikita po natin ang Panginoon. Hindi po tayo matatakot lumapit pumasok sa presensya ng Panginoon because yun po ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga sabi po doon sa Psalm 24, no? Who shall stand before the holy hill of God? Sila na may malinis na puso, may malinis na kamay, at hindi po yumukod sa mga Diyos-Diyosan. So napakahalaga po na i-maintain natin yung yung kalinisan po ng ating puso. Blessed are the peacemakers. Yung pong mga tao na nagre-reconcile, no, nag-aayos ng mga gulo. Siyempre, ang number one dyan, yung ikaw ay nagdadala ng mga tao papalapit sa Panginoon to reconcile people to God.
You are actually a bridge. 'Di ba? Napag-aralan na po natin yan, yung spiritual building na tayo po ay bridge. Tinawag tayo ng Lord to bridge the gap. No? Ibig sabihin po, marunong tayong mag-pray. Pinagpipray po natin yung mga tao. We stand in the gap between God and our nation, between God and people. At tayo po mismo, nilalapitan po natin yung mga tao. This is an intentional and being proactive peacemakers. No? Pag may nakita po tayong nag-aaway, mga hindi magkasundo, tayo po ang ginagamit na daan. Tayo po ang magiging daan para po maayos po ang mga sigalot. Kasi ganun din si Jesus eh. We reflect the character of God. We reflect the character of Christ as peacemakers, as bridge. No? Verse 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of the heaven. Pinagpala daw po yung mga sumusunod sa Panginoon because of your faith in Jesus. You are persecuted for righteousness' sake, for yours is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecute the prophets who were before you. So, ang daming mga bagay dito, no? Kung titingnan natin, kung susuriin natin, ang hihirap niya. Hirap niyang gawin. Mahirap po na maging honest sa ating sarili, na tayo ay mali, kasalanan, tunay na magsisi, kontrolin po yung ating lakas, yung mag-hunger and thirst for righteousness, maging merciful, i-maintain yung pure heart, maging peacemakers. No? Mahirap, kaya nga may reward. No? Kasi hindi madali eh. Kaya nag-o-offer ng reward ang Panginoon. Mahirap siya. Mapanganib nga eh. Kaya nakita natin dito, magagalit sa atin yung mga tao, ipe-persecute tayo because of our faith in Jesus. Dahil iba na yung kultura natin, iba yung lifestyle natin bilang mga citizens of the kingdom of God. Pero doon sa mga kahirapan na yon, sa persecutions, sa sufferings na maaari nating maranasan, may pangakong reward ang Panginoon. Una, sinasabi niya, you are blessed. Hindi mo dapat tingnan yung sarili mo na kawawa ka, na api ka, biktima ka. Naging honest po and transparent ang Panginoon na ito po ay pagdadaanan natin. We may experience all these kinds of evil na gagawin po ng sanlibutan because iba po ang buhay natin sa kanila. Pero sa kabila po ng mga kahirapang maaari nating pagdaanan because of our faith of following Jesus, meron pong nakahandang reward sa atin sa kaharian ng langit. Great is your reward in heaven. Mga kapatid, hindi man dito sa lupa, maghihintay pa tayo ng kaunti, pero sigurado po ang pangako ng Panginoon na tayo po ay i-reward niya. Gagantimpalaan po tayo ng Panginoon. Habang yung mga tao naman po na hindi naniwala sa Panginoon, yung mga tao po na dinisrespect, no? Hindi po nila tinanggap ang pagmamahal ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos sa buhay nila, kahit na tinatawag na sila, kinukulit na sila ng mercy ng Panginoon, ng grace ng Lord, ay ayaw pa rin nila. Ano po ang naghihintay sa kanila? Kapahamakan, kaparusahan. Kaya alam nyo, ang Christian faith lamang po ang may totoong sense of justice. Kasi, imagine nyo dito sa lupa, ang daming injustice na po pwedeng mangyari sa atin. Marami hong gumagawa ng pang-aabuso, pang-aapi ng kanilang kapwa na hindi po nabibigyan ng hustisya dito sa lupa. 'Di ba?
Yan, katulad ng mga nangyayari sa gobyerno natin na yan. Hindi natin mapakulong yung mga kurakot na yan. Hindi natin mapakulong talaga yung mga perpetrators na yan na nagiging sanhi po ng mga pagbaha. Imagine mo ha, mga kapatid, nakakalungkot po. Wala pang bagyo, mga ulan-ulan lang. Ilan na ang namatay kaagad sa ilang linggong pag-ulan dahil sa mga baha, landslide na nangyayari. Pumunta ho kayo sa ibang lugar, talagang maiiyak ho kayo sa nangyayaring baha sa kanila. Grabe ho yung karsada nila, parang naging ilog na po eh. O yung, tingnan nyo ho yung nangyari dyan sa Noveleta, Cavite. Yung mismong karsada nila, parang nagkaroon ng another ilog eh. Ha? Sa ibang mga probinsya natin na talagang grabe ho yung tubig. Tapos ho yung mga may problema ho dyan sa mga mga ghost project na yan. Hindi ho hanggang ngayon, hindi ho mapakulong, hindi makasuhan. Alam nyo ho, hindi man ho yan dito sa lupa, alam nyo mga kapatid, doon sa kabilang buhay, sabi po tayo na naglingkod sa Diyos, tayo mga na inapi dito dahil sa ating pananampalataya, great is our reward. Pero makaligtas man yung mga yan, yung mga tao na yan na gumawa ng abuse, ng mga injustices dito sa lupa. Oh, mamatay man sila na hindi sila naparusahan dito, pero pagdating ho sa kabilang buhay, sa judgment ng Panginoon, doon ho talaga yung judgment, parusa na ibibigay sa kanila ng Diyos habang buhay din. Kung paano tayong for all eternity ay blessed sa kingdom ng Panginoon, yung mga masasama naman po will be tormented, will be judged, no? Will be punished for all eternity din po. Kaya yun ho, ang Christian faith lamang po ang talagang naghahatid ng tunay na hustisya sa atin pong sa atin pong mga tao. So, ito po yung atin pong topic dito po sa first part ng Sermon on the Mount. Tandaan nyo po na ito po yung pinakapundasyon. At yung mga susunod po na teachings ni Jesus Christ ay ine-expound or application po ng lahat ng ito. And let's get excited sa mga following Sundays kasi ito po, hindi lang basta kwento ng mga miracles ni Jesus ang pag-uusapan natin. Pumapasok na po tayo sa mas malalim na aplikasyon ng pananampalataya natin. No? Kasi ito po, mga teachings na ni Jesus to mga moral, no? Mga moral laws na po na ito. Moral laws na po ito na hanggang ngayon ay applicable po sa atin. Hindi na po mga ceremonial laws ang pinag-uusapan dito, kundi morality na po eh. Imagine nyo yung 10 utos ng Panginoon, yung mga adultery, pagpatay, lahat yan i-explain ng Panginoon in a fresh new revelation sa atin. Kaya let's get excited sa gagawin ng Panginoon sa mga buhay natin, kung paano niya itatransform ang isip natin. Maraming masasagasaan, maraming aaray. Pero ito ay kalooban ng Panginoon para tayo ay matransform sa likeness ni Jesus. Kaya, baka naman umabsent na kayo kasi, sabi ni Pastor, tatamaan ako eh. Iiwas ako. Mga kapatid, ang sabi nga, hunger and thirst for righteousness. Kung talagang naghahangad ka, totoo sa puso mo na gusto mong lumakad, no? You walk in the footsteps of Jesus or you want to follow Jesus. Amen? Gugustuhin mong marinig ang mga mensaheng ito ni Jesus. Kasi ito ang magpapabago sa buhay natin. Amen? Ako ho, mismo, hindi ako exempted dito. No? Hindi pa ako perfect eh. Kasama ako doon sa kailangan yung poor in the spirit. Kailangan i-maintain natin yung poor in the spirit na Lord, I need you. No? Mourn. Repentant tayo lagi. So ako po ay excited sa magiging mensahe ng Panginoon sa atin this coming weeks. At tayo po ay dumako sa ating prayer. Let's pray.
for our discipleship system. Nakakatuwa po ang nangyari last Sunday because 3 simbahan, nadagdagan po kami ng isa eh. So, na-explain po namin yung proseso, yung sistema ng ang discipleship at napayuhan po natin sila, nagkaroon ng consultation, may mga tanong sila na sinagot po natin at alalayan po natin sila sa pagbuo ng kanilang team at sa implementation po ng discipleship. So ganun din po sa ating church kasi tayo din nakakapagturo tayo kasi nauna lang tayo ng kaunti. Pero malaki pa ang kinakailangan nating gawin pagdating sa implementation ng ating discipleship. Pag-pray natin yung mga tribe leaders natin, yung kanilang commitment. Kasi hindi naman ho lahat ng mga tribe leaders no, ay talagang nagagampanan ng talagang 100% yung kanila pong commitment. At ganun din yung mga tribe members natin. No? At dagdag pa dyan, itong ang masamang panahon. So, minsan napopostpone, nakakancel yung mga meetings natin. So pag-pray natin yung mga tribe leaders and tribe members natin ay magpatuloy at maging steadfast po sa kanilang commitment sa spiritual growth at provision para sa discipleship needs natin. Pag-pray po natin patuloy ang evangelization ng San Juan City, yung 7 pillars ng ating society. This coming Sunday po ay ako po or ang church natin ang naka-assign sa ating PNP Sunday service. Hintayin na lang po natin kasi minsan re-release ng announcement, depende po sa sitwasyon. Katulad nung Sunday, dahil po sobrang sama ng panahon ay nag-cancel po ang PNP ng Sunday service. So hopefully po matuloy sa this coming Sunday at kung sino po yung mga available no ay makasama po sa atin. Campus ministry natin, patuloy niyo po ipag-pray. Yung ating pong mga church departments, yung ating pong August calendar, yung mga department po na hindi pa na kapag meeting or na buo yung kanila pong mga activities no that the Lord will lead them and will give them wisdom para po maayos po nila yung kanilang mga event. Wisdom and guidance po sa ating mga leaders, new and additional leaders, assimilation ng mga guests po sa ating church. And then, pag-pray natin yung mga kapatiran natin na may sakit. So, una po sa ating listahan si Sister Leia, sa kanyang nalalapit na surgery po kasi meron pong mga cancer cells na naman na tumubo. So, nakailangan pong alisin. So, pag-pray po natin yung provision ng Panginoon, financial provision po ng Lord para po sa kanilang pangangailangan at yung pong wisdom ng Lord sa mga doctors po na mag-operate sa kanya. And then mabilis po na kagalingan. Pinaabot din po sa atin ng Gomez family na si Tatay Fred po ay naka-confine po sa UERM dahil on and off po yung kanyang lagnat. May mga sinasabi po yung doctor na hindi pa naman po confirm, possible daw po na leptospirosis o kaya naman UTI or pneumonia at may sinabi nga rin pong dengue. Pero pag-pray natin na hindi po maging malala yung cause nung kung bakit siya nilalagnat at makalabas po siya kaagad sa hospital no at matukoy po kaagad ng mga doctors kung ano po ang sanhi ng kanyang infection. At pag-pray po natin yung blessings upon our partners, supporters, and givers. At ipag-pray po natin ang ating bansa, lalo na po yung mga kababayan natin na talagang nahihirapan, apektado po ng masamang panahon, lalo na po ng mga pagbaha. No? Kasi lalo na po yung mga nagtatrabaho nating mga kababayan na alam nyo, hindi ho makapasok, talagang dahil po talagang yung buhay nila ay talagang nasa peligro dahil po dyan sa mga baha na na-experience po nila. So pag-pray po natin na hilumin ng Panginoon ang ating bansa at mag-improve na ang panahon. So tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng Panginoon and as we ask the Lord's blessing for our nation. Amen.
thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, great is your faithfulness in our lives, O God. Panginoon, salamat po sa kabutihan at katapatan niyo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na hindi po kami mangangamba, hindi po kami matatakot, sapagkat ang aming mga buhay ay nasa inyong mga kamay. We will continue to rest in your presence. We will continue to trust you, Lord. And we will live with confidence, knowing your word is true. Your promises are trustworthy. And Lord, your presensya mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. So ano man po, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming buhay, sa aming paligid, sa aming bansa, Lord, lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo at alam po namin na kayo po ang mangangalaga, magbabantay, magpoprotekta, magpapala po sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya sa gabing ito at pagsama mo, Panginoon, sa kabuuhan ng aming gawain. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa muli po naming pagkikita-kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much for joining us for our midweek service, our prayer meeting. See you again next Wednesday and this coming Sunday sa pagpapatuloy po ng part 2 ng Sermon on the Mount. The Lord bless you all.